Mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence na manginginig na sa takot si Tambaluslos. Kasi si Pulong Duterte naghihintay na lang ng mga boto para magiging House Speaker. Nako, ano kaya ang gagawin ni Tambaluslos para hindi makaupo si Pulong Duterte bilang bagong House Speaker ngayon 20th Congress, knowing itong mga congressman talagang hahanap sila ng magandang strategiya para sa 2028 election. 'Di ba? Dapat ramdam na nila kung saan sila papanig. Baka sa maling tao sila papanig at end of their contract na sa pagiging politiko. Kaya pabiro na sinabi ni Pulong Duterte sa interview ni Attorney Harry Roque sa The Hague. Nandun naman si Pulong Duterte kasama ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang pagiging House Speaker. Nako, kahit pa joke ito ni Pulong pero yung iba dyan, seryosohin ito. Hindi natin alam, di ba? Kasi sinabi ni VP Sara kay Pulong na, tumakbo kang House Speaker, di ba? Ngayong para yatang tinatapakan tayo, dapat ipakita natin kung ano ang posibleng ano ang pwede natin gawin, yung power natin. So, parang nag-iisip na si Pulong. Hala ka, nag-iisip na si Pulong. Paano yan? Mararamdaman natin yan sa 20th Congress. Malapit na ang 20th Congress. Naku, kung si Pulong ang upong House Speaker, yung mga paepal, pabida ng mga kongresista, yung mga quadcom, mga tricom, wala na yan. Oo, mga bibig. Parang ramdam natin ang safety pag si Pulong ang maging House Speaker. Walang panggigipit sa mga vlogger, walang panggigipit sa sa OVP, kay VP sa Duterte. Di ba mga kabibig? So heto mga kabibig, ang interview ni Harry Roque kay Congressman Pulong Duterte. Si Pulong nandun sa The Hague ha. Siya yung nagbalita sa atin kahapon na si Pangulo Duterte ay tawag dito, hindi nakakain. Oo, hindi nakakain, natulog na lang. So ito kabibig nga, manood tayo kay Pulong Duterte habang ini-interview ni Attorney Harry. Ano pa po ang wala ba siyang hinihingi or ngayon hinihingi niya milk. Milk? Hindi na to, mitiro ha. Milk na. Mga bata, uminom na kayo ng gatas. Hindi ko, hingi na ng gatas. Okay, milk. So wala pa ho dun sa vending machine? Wala. Ngayon, ang ginawa namin yun. Isupra pa nga yung mga Doritos, yung Coke Zero, kasi lang dyan. Pati ako nakapag-5-0 na rin. Nagbaon kayo ng barya para dito sa vending machine? Pwede naman card. Card. Kasi bawal barya ata. Yun, pinasahe, usual. Okay. Paano pala pag wala kayo, sino nagmamasahe sa kanya? Wala. Tinanong ko na, hindi daw siya pinasahe ni Baste. Nag-aaral na ba si Baste ng masahe? Wala ata. Wala pa. So, yun. Kailan po ang huling ang dalaw niyo ulit? Bukas. Kasi nga mag-DNA ito no? Pag yes, siguro wala nang dalaw mo. Wala. For 21 hanggang 29 na taon ng dalaw. So paano po yun? 2029, nandito pa rin kayo? Nandito pa rin. In case may emergency, nandito lang kami. Kung may tanong yung taong bahay ko kasi yesterday, kabahala ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya nabigyan ng attention. Hindi siya pinansin. Pinansin. Hindi siya binigyan ng, hindi ko alam Tagalog kasi ng baling-baling. Ng pansin ay pagtagad. Oo, kasi yes. Okay. He was asleep. Tapos yung nagising, too late na para i-serve yung pagkain niya and nandiyan na kami. Parang wala siyang gana kumain. Yun ang sabi niya kahapon. Wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya, ngayon kumain siya ngayon. Or yung lunch niya kinain. may mensahe ba si PRRD kung sa mga puusang bayan ng Pilipino? Yun pa rin, ayusin ang Pilipinas. Yun lang. So, thank you very much. Kayo naman po, ano pong balita ngayon sa Kongreso? Minungkahi ni Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Naghihintay lang ako nung 240. Yan na. Di ba? Wala ako naghihintay sa 240. Okay. Pero, ano po, sa tingin ninyo, kasi may tradisyon na kung sino tumakbo na speaker, hindi naging speaker, maging minority. Okay pa sa inyo maging minority?
Ang balita ko ngayon, hindi na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapabubotohan na rin ni, Tambal Uslos. Pati minority pala, how 5,000 votes lang. Oo. Speaker, 75,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa. Qualified Pinag-disqualify pa yung pa. kalaban nun. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, matras na ba? At talagang wala nang ibang kalaban sa speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabi yung tatakbo ko speaker. Hindi nga. Naghihintay lang ako ng 200. Nag-aantay lang ng 240. Baka ako yung 241. Malinaw naman po yung balita. So, ano pa akong balita sa Kongreso? Kongreso? Yung Budget. Malapit na budget yun. malapit ang budget ko. Pero yung, Pera pa. anong balita ko? With finality, kasi iba-iba sinasabi ng Kamara. Susunod ba sila dun sa ibabalik o papahiwatig sa Senado na handa na maglitis sa Kongreso? Or dahil hindi raw nila tinanggap yung pagbalik ng impeachment complete, anong balita ko doon? Nasa kanila na yan. Basta ang alam ko, yung kapatid ko ready na for that problem na yun. It's a democratic process. So, Ready to rumble. oh. Ready for them that. Kung uusapan niyo ba yung pag-take out ni Tatay Digong with respect sa Nasa mga lawyers yan. Hindi ako nakikialam. Hindi ba involved si Attorney Kaufman yan, sir? Or Sa, doon sa pag-arrange ng pag-take out niya? dapat from the consulate. Okay. Dapat sa Pilipinas ang post. Kung nalipay si tatay ko sa kanila. Oo. Basta lipay siya ito, nastoryahan na mo ihang mga iyap. Mura na buhi yung mga. Asan kaya ba ito? Dagan-dagan yun. Agoy. Hindi na tayo usa. Dili yun. Daghan. Ayaw kinako sawa. Next question, please. Okay na. Kung wala, maraming bagong Basta dating po. ipapalit sa ako. Oo. Akong paliton karon gipangita na ko gahapon, nakalimot ko nga 6 o'clock tayo magsarado ang mga shop. So, Okay. Oh, yung mga bagong dating lang po. bigi ganahan sa Oo. relo kaning Patek Oo. Philip na ko nga relo. Aslo, ako Apple. Patek Philip ba? Ganahan dyan, kung palit ko ron. Picture yung mga bagong dating. Salamat kong. Salamat. Ako nang i-live ko ba? Itabang sa naman dahil sa Yolanda. Wala pa, nagluto pa. Ako siya na nag-bus na daw Ang siya. daming tao, no? Nag-aabang kay Basti Duterte Bus doon. 23 daw Ay, siya. Pulong Alam mo, Duterte Manong pala. Anha, Gikan sa ilang. anha. Okay. Kadating GF ito, sir. So kung si Pulong tatakbong House Speaker, maganda yan. Magandang labanan. Ilan daw? Diba? Magandang labanan. Daming tao, dinomog din si Pulong Duterte. Nandun si Attorney Harry Roque. Uy, pangit magkakuha. Wa, ikaw usap. Yung anak ko sa kuan. Ang pangit. Ayaw yung straight lang yan. Ayaw nga magbasa ni tatay. Ikaw picture. Dahil ka attorney ni Papa na kayo pa. Ang daming Bisaya, no? Proud ako, Bisaya ako. Ang daming mga Bisaya dyan. Congratulations. Ha? Picture, gani ko may pangit magkakuha. Duhara na sila, ma'am. Mapapicture ko matapos ang kipa. Attorney, hindi ko muna end live. Ay, sorry. Picture pod. Pwede ito palaki. So, inaasahan po natin na bukas magkakaroon puli ng ulat si Pulong dahil wala nga po dalaw daw ng 21 to 29. So, inaraw-araw ang dalaw. The 21 to 29 po ay NATO. Ang NATO po talaga ay 24 to 25 lang. Pero isasarado po talaga yung pong neighborhood ng lugar kung saan nandun yung venue. Kasama itong area kung saan naroon ng ICC
dahil malapit din po ako nakatira rito, pati sa aking sariling neighborhood. Kami po i-issuehan ng mga special ID ng mga nakatira doon sa area yun. Dahil maging super tight ang security. So araw-araw po tayo magkakaroon ng ulat galing kay Kong Kulong. So asahan po nila, uli natin ang ulat kay Kong Kulong. Ngayon po ay nakapag-picture kay Kong Kulong kasama yung mga Pilipino. Marami po ngayon mga galing sa UAE. At magkausap tayo ng isang tao sa UAE. Ha? Ma'am, yan. Kausapin lang natin yung mga taga-UAE na nagpunta rito. No? Kayo po, ngayon lang din kayo nagpunta rito, no? Yes. Galing po saan kayo? Bitsaya po. Bitsaya. So galing talaga kayo ng Pilipinas? Yes po. Nakalating kayo rito. Nilalaw niyo si Tatay Ding. Yes po. Galing Pilipinas, ha? Parents ko, mother ko na ibisita talaga si Tatay. Wow. It's a small gesture na makakisita lang ba kahit nandito lang tayo sa labas. Correct. Ano po pinagawa niyo? Jeric Stad. Ano po ang feeling niyo ngayon sa Tatay Ding? Grabe. Saya sir, pero kasi hindi pa rin yung talaga. Ang dapat ito pala yan. Talaga. Saya. Yayain na natin ang grupo na magkaroon ng group picture. Yeah. Group picture. Mga kayo po, Sabi ko kanina kay Alvin, hindi ako masyadong before I'm not into politics. Kaso nakita ko yung mga previous presidents and then I've seen what our PR did done to the country. We supported. So we applied for visa since November. And then that we got it on last February and then just granted for 15 days. So we made sure na nandito kami ngayon. Sulit ka nga. So sulit po. So happy to be part of it. Yeah. Isang group picture po. Everyone, group picture. Everyone. So abangan po natin bukas ang susunod na ulat ni Kong Kulong. Reporting live po from Keviningin Detention Facility. Ang inyong spaksabayan, ang Rocky sasabing, I love you Philippines. The only country that we have, the only country that we love. Bye. God bless the Philippines. So yun po ang ulat ni Attorney Harry Roque at yun ang mga updates ni Congressman Polong Duterte kay Tatay Digong. So yun nangyari pala yung kain ni Tatay Digong ngayon okay na. Tapos malakas naman siyang kumain, malakas na kanyang katawan, nakapag-joke-joke na siya. Kagabi kasi parang naratol tayo sa music kong Pulong, di ba? Nung parang hindi siya pinapansin, si Tatay Digong. Kailangan talaga ng special treatment si Tatay Digong. Kailangan talaga ng special care. Kasi 80 years old na siya so kailangan talagang attention. Every now and then, kailangan meron nakabantay sa kanya, nakatoka para i-check yung tamang time para kumain kasi umiinom siya ng gamot. Marami siyang iniinom na gamot. Of course, may mga time na sumpungin na rin yung matanda. Let's face it, matanda naman si Tatay Digong. May times na hindi maganda ang gising ni Tatay Digong or, di ba? Kasi matanda na siya. So marami ng adjustment or sa kanyang sarili, sa kanyang kalusugan. So, ang ating panalangin na sana ay kung hindi man siya makauwi, ay maaprubahan na ang kanyang interim release sana before the end of the month para mapunta na siya sa isang bansa na willing na kupkupin siya at doon siya titira habang magkaroon ng paglilitis sa kanyang kaso sa ICC. We're praying na maging okay na si Tatay Digong at maging healthy si Tatay Digong at hindi siya pababayaan. Well, nandun si Pulong, every now and then, nag-check sa kanyang ama. Kung in case of emergency, palagi maganda naman ang tawag dito, ang scheduling ng magkapatid. So, si Pulong, malapit naman siyang mag-take oath. Malapit na siya. Kasi Pangulo Duterte kaya kailan ka siya mag-take oath? Sabi kasi, may nagtanong kasi kung ano ang update sa pag-take oath ng Tatay Digong. Sabi naman, mga lawyer lang daw ang nakakaalam. So, sana before maka-take oath si Tatay Digong ay na pirmahan na ang interim release para doon na siya sa isang bansa na willing siyang ikupkup. Doon siya mag-take oath mga kapipi. At malaya siya. Diba? Kahit sabihin natin na hindi makauwi sa Pilipinas, at least sa isang bansa na
kukupkupin siya, mamahalin siya, i-take care siya, ay parang medyo gagaan na rin ang puso natin. Pero mas maganda kung sa Pilipinas talaga. So yun lang kabibig ang update ni Congressman Pulong Duterte hinggil kay Tatay Digong. Ako, manginginig sa takot si Tambaluslos. Kahit sabihin natin joke-joke yun ni Pulong, pero double meaning yun. Alam nyo na ang mga Duterte, di ba? Alam nyo na kung paano maglaro ang mga Duterte. Naku, Tambaluslos. Naku, makapagising mo sa isang umaga, si Pulong na ang House Speaker. Paano yan? Iiyak ka sa isang tabi na lang. Diba? So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Lalo sa itong mga OFW dyan na always watching my vlog. Salamat po talaga sa nag-subscribe, nag-comment. Binabasa ko po yung mga komento nyo. Tapos yung iba ina-heart ko, yung iba inaaway ko din. Mga bashers. Oo nga, grabe, ang dami ko ding bashers, diba? Yun na po kabibig. Bye everyone. See you next time.